Hello guys, isang magandang araw pong muli sa inyong lahat dyan. Andito na naman muli si Bamski Vlog upang magbabahagi na naman sa inyo ng dagdag kaalaman at dagdag idea. Ito'y tungkol naman guys sa paano mag-cutting ng ating mga roof na saktong-sakto yung ating pagka-cutting. Halimbawa ang inyong roofing is 4 agwas, kung paano natin ika-cutting yun, yung ating mga rib type na mga roofing na walang masasayang. Halimbawa yung ating roof na rib type ay umabot siya sa 120 linear meter. So mayroon kasing nagtatanong sa atin, isang masugid din na tagapanood sa atin, ito yung katanungan niya, kaya bigyan natin siya ng idea kung paano. So ito yung mga tanong niya. So good day Sir Bams, paano naman kung halimbawa 120 linear meter lahat ang kailangan kong yero? Sakto na ba talaga yon kahit putol-putulin ang yero? Wala bang masasayang? Mahal kasi ang rib type, tapos maraming putol, nasasayang lang. Sana masagot niyo po. Salamat. So meron din dito isang katanungan pa galing kay Mr. Bobby Duran. So ito rin yung tanong niya. Boss, matanong ko lang kung sa pag-order ng mga yero, anong mga sizes ang dapat ipakating? Kasi ganyan din ang roof ko, 4 agwas, kaso nalito ako kung ilang size ang dapat orderin. So halos magkalapit lang yung tanong nila. So itong kay John Ray, Sir John Ray, halimbawa mayroon siyang 120 linear meter, sakto na ba yung kanyang yero? Hindi na ba kukulangan yon? Yung estimated na 120 linear meter, wala na bang idadagdag doon, or hindi na ba sila masusort doon? So Mr. John Ray, kung ang iyong installer, kung marunong siya dito sa pagkabit ng inyong yero, yung 120 linear meter na estimated, sakto talaga yan, wala nang mababawas niyan, wala nang masusubra. Kung estimate tayo ng ating mga roofing, huwag naman yung sakto-sakto, kasi minsan mayroon tayong paggagamitan na iba, masishoot tayo kung doon pa kukunin doon sa ating estimated na calculation. So dapat lagi tayong pasobra konti, huwag lang naman yung sobra-sobra, konti lang yung ating isusubra. So ito yung sagot ko sa iyo, Mr. John Ray. Gagawa natin ng video yan. So ipapakita ko sa iyo na yung 120 linear meter mo ay sakto lang yan. Yung tanong naman ni Mr. Bobby Duran, kung ilang size yung kanyang orderin, cutting list yata yung ibig niyang sabihin, kung ano yung size, kung ilang size yung kanyang ipapakating. Kasi yung ating mga rib type na mga roofing, koloro, kung mag-order tayo niyan, magbibigay tayo ng sukat doon sa ating pinag-orderan at ano yung susundin nila. Bago natin simulan yan mga kamital, kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-click nyo na rin yung ating notification bell para updated ka lagi sa mga bagong videos na aking i-upload. So tara na mga kamital, simulan natin. Okay, so mga kamital, simulan natin yung ating paano natin ika-cutting yung ating mga roof na rib type na saktong-sakto yung ating mga estimated na walang masasayang. So ganito yan mga kamital. So halimbawa meron tayong 4 agwas yung ating roofing. Meron tayong sukat dito na 12 meter. Dito naman is 10 meter. Halimbawa yung slope natin dito is 5 meter. 5 meter yung slope. 5 meter din dito. So kung 5 meter dito yung slope natin, so dito 5 meter din. Pati dito. So ganyan yun. Kasi naka 45 degree lang naman yan mga kamital. Kung ano yung slope natin, parehas-parehas yan lahat.
Okay? So ngayon, kinuha natin yung linear meter dito. In-estimate natin kung ilan linear meter yung magagamit natin. So ang ginamit natin dito na rib type is yung ating 1.0 na effective coverage. Ang effective coverage natin yan mga kametal, ibig sabihin yung ating lapad ng ating group is halimbawa meron siyang 1.02. So yung 02 na yan, isasapaw natin yon. Yung kanyang length na matitira is 1 meter na lang. So yun yung ating 1.0 effective coverage. So actually iba-iba yan, maraming klase yung effective coverage niya. So kadalasan ang ginagamit kasi ito yung 1.0 kasi madali lang siyang kwentahin. Kasi 1 meter, halimbawa ito ating lapad dito is 12 meter. So meron tayong 12 piraso na may lalagay dito na rope. Okay? So dito din sa kabila meron tayong 12 piraso din dyan. Okay? Pag-calculate naman natin ng linear meter natin, meron akong video niyan kung paano natin i-calculate yung ating mga linear meter. Kasi minsan meron yung iba nalilito pa rin sa linear meter. So sa pagkuha ng linear meter, so yung ating 1.0 na effective coverage 12 meter, i-divide natin yan sa 1.0. Yan, 12 divide 1.0 kasi yung ating group is kinuha natin is 1.0 yung effective coverage. So 12 piraso yung ating gagamitin dito. So i-times naman natin yan dito sa 5 meter. Yan, sa 5 meter. I-times natin yan sa 5 meter. 60 linear meter yan. Dito lang yan kalahati. So dito pa sa kabila 60 din. So magiging 120 linear meter yan lahat. So ngayon, ang tanong, insakto na ba yung linear meter? Kung insakto na yon mga kametal, kung wala na tayong mga dagdag pa dito na mga halimbawa, mayroon pa tayong mga dormer dito na ilalagay. Yan, kung nakikita nyo yan sa may ibang roofing na mayroong dormer pa dyan. Yan, dito din. Yan, mayroon din dito. Yan, o kung anong tawag niyan sa Tagalog kasi meron niyang mga ganyan pa mga design bale, dagdag design. So meron din niyang rope din dyan, pero sa gagawin natin is plain lang siya, bali wala na siyang mga design pa dyan, plain lang. So 120 linear meter. Okay, so ngayon yung tanong ng ating isang viewers, kung ito yung 5 meter natin yung haba, yung slope niya, kung ilang meters ba yung kanyang uorderin, kasi maraming putol kasi yan, baka nalito siya kasi maraming putol dito. Pagdating dito maliit na yung ilalagay dito, maliit na lang pagdating dito sa mga gilid-gilid. So walang problema dito sa gitna kasi buong 5 meter yung ilalagay dyan. So itong ating 5 meter mga kametal, assume lang natin na may pasubra na dito sa ating dito kasi sa ating sa last far length natin, mayroon pa pasubra yan na mga 4 inches yan dito. So assume na lang natin na kasama na yan sa 5 meter para mas madali nating makwenta, no? So ngayon, yun nga katanungan niya kung ilan yung sukat na kanyang kakatingin kasi i-order pa yan mga kametal. So yung ganitong klase nga na rope na mga kametal, isang size lang yan. Halimbawa 5 meter nyo dito, 5 meter lang din yung inyong orderin. Yan. Order kayo ng isang length lang na orderin ninyo na rib type. Kung 5 meter lang lahat yan. Yan, kasama na yung ating pasubra dito mga kametal. So assume lang natin na 5 meter yan. So kasi pagdating dito yan 5 meter yan. Halimbawa nagano siya nagpile siya diyan ng dalawang, kasi 2 meter na yan dito. So dalawang tigwa 1 meter. So buong 5 meter yan. So dito naman
dito tayo magsisimulang mag-cutting. Itong ating nagtatanong sa atin, baka siya na lang ang gagawa, siguro nagtitipid siguro siya or magdi-DIY na lang siya. Siya na lang mismo ang magkakabit siguro ng kanyang rope. Kaya medyo nalilito siya, kaya nagbabaka sakali siyang magtanong. So nakita naman natin na kaya din naman nating sagutin yung kanyang kaya naman natin ipaliwanag yung kanyang mga katanungan. So meron akong ginawang example dito mga kamital. So ito, meron akong ginawang example. Halimbawa ito na yung ating 12 meters by 10 meters. So sa roping area na ito mga kamital, yan, roping area na yan. So sana naklaro nyo. So i-zoom natin konti. So yan. So sa roping area na ito, 12 meters by 10 meters. So 120 linear meter ang lahat magagamit yan. 5 meters lang lahat. So ilang 5 meters yung ating magagamit dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 24 piraso na tigpa 5 meter. Okay? So kung kwentahin natin yang 24 times 5 meter is 120 linear meter yan. Okay? So ganito yan. Sa pag-arrange naman, itong area na ito is 5 meter yan. Dalawang 5 meter yan. So buo yung mailalagay nyo dito na 5 meter. So pati dyan sa kabila, 5 meter din dyan. So ngayon, pagdating dito sa kabila, kasi magka-cutting pa kayo dito, 5 meter pa rin yan dyan yung ating ilalagay dyan. Okay? So yung cutting natin dito, hindi natin itatapon yan kasi saan natin ilalagay ito. So meron akong ginawa dito na isang papel na kasya dito. So halimbawa meron na tayong isang 5 meter dito na ilagay. So isang buong 5 meter yan. Ito yung ating 5 meter So ngayon dito naman is 5 meter din. So pagdating dito, siyempre kakatingin na natin yan. Kakating na natin yan dyan. Okay? 45 degrees lang naman yan mga kamital. So kinatingin natin yan. Kasi yung 5 meter natin, yung dito yan. Kinating natin yan hanggang dito. Yan. So yan, sakto na yan sa dyan. Ito yung kanyang ito yung kinating. Yan, ito yung kinating niya. Yan. So ngayon, saan natin 'to ilalagay para hindi masasayang, hindi natin maitapon. So ito connected yan dito sa kabila. Dito naman natin siya ilagay. Yan. Yan. So kasyang-kasya yan. Kasi yung inyong roofing is iskulado yan. So ganyan yan. So yung cutting niya dito, ilalagay nyo dito. Bali naka-X lang yan siya. Naka-X. Kung dito naman kayo magsimula, yung mga sobra-sobra nyo dito, ilagay nyo dito. So yan. So ngayon, isang 5 meter ulit. Ilagay natin dito. Yan. Tingin na naman natin ulit. Yan. So, natapalan na itong side na ito. So, ngayon, yung cutting niya, yung sobra niya, hindi natin itatapon yan. Ilalagay natin yan ngayon dito. Yan. So, saktong-sakto yan lahat, mga kametal. Sakto yan. Walang masasayang dyan. So, sa mga installer, alam na nila ito kasi ito yung pinakatrabaho talaga nila. Pero, disclaimer lang, hindi ito para sa mga marurunong na, ito ay para sa mga naghahanap pa lang ng idea, mga baguhan, yung gumagawa ng kanilang sarili na lang, hindi na sila magpapatrabaho, yung sila na lang ang gumagawa. So para sa kanila ito. So doon sa mga marurunong na, so skip nyo na lang ito kasi simpleng-simple na lang sa inyo ito. Okay? So ngayon, dito naman siya. Yan. Yan. So markahan nyo lang
kung saan siya dapat kakatingin. Markahan nyo lang. So huwag kayong matakot niyan mga kametal. Kung sakto yung calculation nyo, hindi kayo masushort niyan. Saktong-sakto yan. Yan. Pero na lang kung magkamali kayo sa pagkakating, masushort talaga kayo dyan. Okay? So ganyan yan. So ito mga kametal, dagdag ko lang, huwag nyo ilagay dito. Kasi pag ito ang 5 meters at hindi nyo na ilagay yan dito, at nalito kayo at nailagay nyo yan dito, halimbawa nilagay nyo yan dito, tapos kinating nyo rin dyan, masushort na kayo dyan mga kametal. Yan, dapat itong mga to may paglalagyan itong mga kinating na yan, kasi naka-estimate na yan. Once na may naikating kayo ditong mali, short na yung inyong mga ropings, hindi na magkasya. Sabi ko nga, dapat pasubrahan nyo kasi minsan hindi natin maiwasan na nagkakamali tayo, di ba? So hindi natin maiwasan. So kailangan mayroon tayong pasobra. Pasobra kayo ng isang 5 meters. Ito 24 pirasong 5 meters. So gawin nyo ng 25 piraso. Okay? So ngayon, ito yung kinating niya dito. So ilagay nyo dito yan. Walang sayang talaga yan mga kametal. Wala kayong masasayang dyan. Lahat ng mga pinagkakatingan nyo dyan, mailalagay yan lahat dyan. So kung ganito lang mga plain, so pwede natin ma-calculate yan ng madalian. Okay, so ito pa isa. So kumpletuhin na lang natin dito mga kametal. Huwag kayong mainip mga kametal kasi idea naman ito para madagdagan din naman yung inyong mga kaalaman kung sakali namang kayo lang ang magkakabit. Kasi kung magpa-kontrata kayo nito mga kametal ay siyempre dagdag gastos yun. Mahal ang magpa-kontrata mga kametal. So mas maganda mayroon kayong idea, kayo na lang ang gumawa, di ba? Mas nakaka-save kayo. Yan. O, kuha lang kayo ng isang tao helper nyo. Magaan lang naman yung red type. Isa-isahin nyo lang naman yan pag-akyat dyan sa inyong grouping. So kayang-kaya yan, 2 tao. So okay, ilagay natin ito ng isa para makumpleto natin yan. Okay, so dito siyempre ikunti na lang yung ating isa dito. Yan. Yan. So ito yung lalagay natin dito. Yan. Ito naman dito yan. So nakumpleto na ninyo yung isang side niyan. So dito naman sa kabila isang buo din. So ganito rin din yung process niya. Yan. So ganyan din. Okay, so nakumpleto ninyo yung isang itong side na ito at itong side na ito. Ganyan yung kanyang posisyon. Walang masasayang dyan. So kung dito naman sa kabila, dito tayo sa kabila. So yan. So dito sa kabila, ganun din. Parehas lang yan mga kametal. Huwag kayong matakot mag-cutting kasi yung sukat na kinalculate ninyo, parehas lang yan lahat. Ito, saan natin ilalagay ito? So ito, nilagay na natin, sakto yan. So itong natitira, saan natin ilalagay ito? So, siyempre, dito natin ito ilalagay. Dito. Yan, kasi naka-X nga yan mga kametal. X yan, X. Itong portion na ito dito, konektado siya dito sa kabila. Hindi dito, hindi dito. Hindi mo siya dito ilalagay kasi hindi magkaparehas yung posisyon niya. So kung saan yung parehas yung posisyon, ito kung cutting niya, ilalagay nyo dito. Yan. Sunod-sunod yan. Saan yung mga sobra dito, dito nyo lahat ilalagay. Yan. So ganyan lang kasimple mga kametal yung ating pagkakating ng ating mga rope na walang sayang. Okay, so yun lang mga kametal, napakasimple lang gawin yung ating pag-estimate. Hindi naman siya totally estimate kasi yung ating ginawa ay sinagot lang natin yung mga katanungan ng ating mga tagapanood sa atin. Kasi yun sa pag-estimate, so siyempre iba din yun kasi
estimate natin kung magkano ang aaboting presyo sa Hero. So meron pa diyang mga gutter, meron pa rinse roll, rinse cap. Hindi muna natin sinali sa video na ito. Yung ating ginawa muna ay yung mga katanungan, yung binigyan lang natin ng kasagutan yung katanungan ng ating tagapanood. Okay? Doon sa nagre-request sa atin, sana ay nakakuha kayo ng idea. I hope magamit ninyo ito mga kamital, ang aking binabahagi na dagdag kaalaman at idea. So kung ikaw naman ay nagtitipid lang at gusto mong ikaw na lang ang gagawa, so pwedeng yan mga kamital, na ikaw na lang mismo yung gagawa para makatipid ka. Pero kung meron ka naman saktong budget, tips ko sa iyo, kung magpapakontrata ka sa iyong bubong, doon ka na sa mga installer. Yung ganyan talaga yung trabaho nila, yung nagkakabit ng mga bubong. Okay? So bago tayo magtatapos mga kamital, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like yung ating video. Huwag niyo na rin kalimutan i-hit yung ating notification bell para ma-update ka lagi sa ating mga videos na i-upload pa sa sunod. Okay? So maraming salamat sa inyo at mabuhay po kayong lahat. God bless. So bye bye.